So, update lang po. November 9, 2025. Eto, dumating na nga yung bagyong kinatatakutan natin. Bigla akong ginising ni mama. Kasi butas na raw po, nilipad na raw yung isang parte ng bubong namin. Grabe, napakalakas. Butas na rin. Ayan, dito. At ito yung situation ng labas namin. Kanina may pumuntang tao. Para tawagin yung ate ko kasi yung tindahan daw nilipad na yung bubong. Grabe. Nakatakot pala itong bagyong to kasi mas malakas yung hangin kaysa ulan. Actually, nagpaplano din ako pumunta sa labasan kasi ilalagay ko yung cover ni Kojik mga sasakyan ko kasi walang cover yun eh. Para kung sakaling liparin yung bubong kahit papaano may protection. Baka kung anong maano dun eh. Kung ano yung tumalsik kay Kojik, ma-damage. Kaya eto, lalabas muna tayo. Lakas. Grabe. Eto na. Naku, butas na. Butas na nga yung ukay-ukay namin. Naku, basa lahat ng mga damit nito. Opo. Lakas sobra. Bubuelo lang tayo, pero babalik na din tayo. Takbo! Diyos ko po! AJ, pasok! Pasok, pasok! Hindi pa ako madulas.
Ay! Grabe yung bagyo to. Sabi ni, signal number 5 na raw po kami. Ay, sana matapos na. Pasok, pasok! So, update lang po para dito sa Bagyong 1. Ngayon po, 1:00 na ng hapon and ganun pa rin, walang pagbabago, malakas pa rin po yung hangin. Sana, ang iniisip ko kasi nito yung mga kasama ko, lalo na si CJ, sana okay lang si CJ. Brownout din po kasi, so gumagamit nga kami ng kandila. Sana okay lang si CJ, okay lang sila doon, yung family niya. Wala din kasing signal, kaya wala akong magagawa kundi maghintay. Nag-aalala lang ako, pati na rin sa mga beneficiaries ko. Sana yung mga beneficiaries ko nasa malapit sa dagat, nakapag-evacuate. Kasi kagabi habang nagla-live kami ni Roy, may mga fake news. Nasabi lumihis na daw yung bagyo, pero pagkagising ko kaninang umaga, ganito na nga yung nangyari. Ang lakas, sobra. Signal number 5 na kami. Ito, ang dilim. Tsaka malulobat na rin ako Sana, yun nga. Sana okay lang. Okay lang yung mga kaibigan natin, yung mga beneficiary, si CJ, okay lang. Okay lang yung mga kapamilya natin. Wala tayong ibang magagawa kundi maghintay. Maghintay na matapos to. At mag-pray na sana walang mapano, walang mapasama. And yung mga kagamitan sana, butas na din kasi bubong namin. Ang dami ng tulo. Dito sa may bandang bandang likuran, tsaka dito sa may bandang kusina. Yun wala, yun nga. Wala magagawa kundi mag-pray lang talaga tayo na sana safe ang lahat. Na sana lumihis na tong bagyo. Sana matapos na tong araw na to. So ayun. Sana may battery pa tayo mamaya para for updates. Yung pinaka-importante kasi nito sa yung kuryente, and yung sana kaso hindi safe kung may kuryente, baka maraming makuryente. So yun, maghintay na lang tayo ng balita mamaya na lang ulit. So update, may nalaglag na kahoy, putol na yung mga puno namin, and feeling ko butas na bubong namin kasi ito basang-basa ng kisame Diyos ko po. And marami na rin mga nagliparang yero. Lakas pa rin, walang pagbabago. May nalaglag na malaking kahoy. Ayan, tumba na yung mga halaman natin, yung mga halaman namin. Tagal ko pa naman ilalagaan tong pine tree to. Ayan, mga bubong nagliparan. Grabe yung bagyo. Sira-sira na yung mga halaman tumba na. Sobrang tagilid na yung avocado namin, Wala na rin mga dahon. Ayan. Itong problema, butas na. Grabing tulo,
Ayan. Sira na rin dito. Sira na rin yung bubong nila ate doon. Oh! Lakas! Ay, patay kang bata ka. Tagilid na yung ilaw. So, update lang po. Actually, nandito tayo sa lumabas ako. Kasi tinignan ko yung bubong namin kasi basang-basa na yung pala, lilipad na. Malapit na lumipad yung bubong namin. Ayun. Umaangat na siya. Ayun. Kaya pala basang-basa na yung kisame. Sabi lakas. Dami na nalaglagyero. Huwag din sana tumikal to. Ay, patay kang bata ka. Naku! Ang laki niyan! Naku po! Huwag ka naman sana lumipad. Butas na rin dito. Naku, yung tindahan. Lapit na matanggalan ng buong bubong. Yung kalahati ng bubong ng tindahan wala na. Ayan. Bukas na yung bubong payukay namin. Basang-basa na rin yung mga damit. Napakarami pa naman. Ito, malapit na to. So, chinek ko lang kasi itong parking ko kaya pumunta ako dito eh. May natumba ng puno doon. Naku!
Ano daw ang tanggalin bubong mo? Ah, kalahati, sa likod. Tapos yung mga ano na? Yung mga yung mga yung mga medyo nakatupi na yung likod ang ano? Bale, wala yung pabigat na ginawa ko. Nilipad din yung, oo. Nako, nakatakot matuluyan to. Basang-basa na yung bubong ano, kisame. Saan? Ayan, basang-basa na. Sa Belpon lang. Hindi, kasi kalahati nung sa ano, nung sala. Sana may basa rin eh. Ayun o, oh, ayun, patay ka. Lilip pa rin yan. Wala, di kaya yung pabigat na ginawa ko. Masyadong ano. Sa parking ko, tinatanggal ko. Wala, lilip pa rin na talaga to. Yun, so bali update po. Alas 10 na ngayon ng gabi. Bali, humupa na yung bagyo. At ano, nandito tayo ngayon sa isang hotel sa Daet para mag-charge ng mga kagamitan, mga cellphones, mga flashlight. Saka, yun, electric fan kasi walang kuryente simula pa kaninang umaga. And kanina umalis ako mga bandang alas 9. Nakita ko tumba-tumba yung mga poste. Saka ang daming mga kalat-kalat na mga puno na nakatumba. Hindi ko sigurado pero tingin ko mga linggo yata abutin bago magkakuryente ulit. Wala rin signal sa amin. Kanina nagvi-video ako. Nalobat yung phone ko kaya eto. Simula huling video ko kanina alas 3 ng hapon. Malakas pa yung bagyo. So ngayon siguro kumalma yung panahon mga alas 8 ng gabi o alas 7. And yung kanina binivideo ko na bubong namin na umaangat, totaling natanggal na nga. Ang problema pa nito,
Ang daming mga gamit namin na nabasa. Pati yung mga TV. Pati yung TV namin, basa. Yung bagong TV galing sa sponsor. Mga kagamitan na, ilang mga kagamitan namin. Dami. Tanggal kasi yung bubong namin sa bandang sa bandang sala. 2 yero yata yung natanggal. Ang iniisip ko pang problema nito, walang gagawa kasi sigurado ako walang mga available na karpintero. Walang mga available na karpintero kasi nga ang daming may sirang bahay. So bukas ng umaga, subukan kong pukpukin muna pansamantala para lang hindi pag umulan, para lang hindi pasukin ng tubig. Grabe inabot namin ito. Pero yun nga, sanay na kami sa bagyo kasi itong lugar namin talagang dito dinadaanan ng bagyo. Kaya lang iba yung bagyo ngayon. So, sobrang lakas. And kanina nandito kasama ko ngayon yung kaibigan ko. Pinag-uusapan namin si Nanay Fausta. Sigurado daw siya na sira-sira daw yung bahay nun. Paano kaya? Siguro pati din sina Jovelyn na yung bahay nila nasa tabing dagat Hirap nitong mahirap para magsimula ulit, pero yun, siguro prayers na lang talaga ang makakasalba sa atin. Manalig sa Diyos, huwag mawala ng pag-asa. Hirap pa ng signal. Buti na lang kanina may kahit pa paano nakasagap tayo nun doon habang tinatahak natin yung daan papunta dito. Siguro mga ilang kilometro din distansya dito. Siguro mga 5 wala naman. Siguro mga 3 kilometers. Ayan. Naka-charge tayo. Ayan. Nandun pa. Naka-charge tayo. Flashlights. Cellphone ni mama, chinarge ko. Yung backup phone ko, chinarge ko din. Si CJ, hindi ko pa nakukumusta. Wala pa nga akong kain Pero once na ma-full charge to mga kagamitan ko, uwi din ako agad para wala din kasing kasama si mama sa bahay. Bahala na. Bukas. Yun lang. Bali, update lang po sa inyo. Update po para dito ngayon. Mag-aalas 12 ng gabi. So, nandito ako sa bayan ng Daet. Sa sentro. Town proper. Ayun. Napakadilim. Parang hindi mo na masasabing nasa kami, diba?